Good day, students. Welcome to Imus Computer College. So, again, I'm Mrs. Mary Jane D. Loyola, and I'm your lecturer in our subject in Digital Systems. So, today, we are on the fourth topic in third. But before we proceed to our lesson for our topic, let me have a simple recap about the lessons that we discussed last week or last time. So last time we talked about HDD cloning, and I know and I'm sure hopefully that lessons could help you a lot, especially if you are planning to back up some informations or restore some informations regarding on your hard disk. So today we're going to talk about the deep freeze. So some of you is somewhat familiar in this terminologies, the deep freeze. And maybe some other of you, first time lang nilang narinig yung deep freeze. So these lessons will gonna introduce to you, ano po ba tong deep freeze na to? And how this topic will gonna help you a lot to discover more in our lesson or in our subject. Okay? So, what is deep freeze? So, deep freeze, actually created po siya ng Pharonix. It is a reboot to restore software application available for the Microsoft Windows and Mac OS operating systems, which allow systems administrator to protect the core operating system and configuration files on a workstation or a server by restoring a computer back to the saved configuration each time the computer is restarted. So, for those students na familiar sa DPIS, I'm sure and you know naman na yung malaking tulong na naibibigay ng DPIS sa mga computers. Kasi ginawa ito or dinevelop itong DPIS na to help the user of a computer, especially in a software application, to restore. Normally, it is available in Microsoft Windows and in also to Mac OS operating system. Okay? So the purpose of this is to protect the core operating system and configuration files on a workstation. Kasi at the very beginning ng lesson natin in this midterm, we're going to troubleshoot the operating system or software. So with the help of this software, mas mapapadali or mapapabilis or makakatulong ito para mas ma-maintain po natin yung computer natin. Actually, as an advanced information, ang deep freeze is available or mas gamit na gamit po ito ng mga users, lalong-lalo na po sa mga computer shops. Kasi 'di ba alam naman po natin sa mga computer shops, maraming gumagamit ng computer, iba-ibang tao, and iba-iba rin yung mga typically na ginagawa nila on that computer or application. So that's why yung deep freeze nakakatulong po yun sa kanila para kapag na-restart or pinatay na yung computer, yung lahat ng mga currently na ginawa doon sa computer na yun is mawawala or ma-remove po siya. So, parang walang gumamit ng computer. So, yun po yung kagandahan dito sa deep freeze. Kaya po siya naging mabenta on the market. Okay? So, typically, ano po ba yung itsura niya? So, yan. As you can see, yan po yung common icons na makikita nyo sa deep freeze. Okay? So, deep freeze can also protect a computer from harmful malware since it automatically deletes or rather no longer sees downloaded files when the computer is restarted. So, the advantage of using deep freeze is that it uses very few system resources and thus does not slow down computer performance greatly. The disadvantage is that it does not provide real-time protection. Therefore, an infected computer would have to be restarted in order to remove malware. So, yun nga lang. Ang advantages niya, of course, sa tulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, the very beginning, nakakatulong po kasi siya talaga na i-delete automatically yung mga currently used applications or programs na dinownload na nilagay dun sa computer. Yun nga lang kasi hindi lang niya kayang i-provide or i-sustain yung pinaka real-time protection. Ibig sabihin nyo, while you are using the computer or may mga malware na pumasok dyan sa mga dina-download mo, automatically, papasok yun. Kumbaga, habang ginagamit mo siya, may virus na siya. Pero, ang kagandahan naman po nito, kapag nirestart po natin yung computer, automatically, wala na rin po siya.
So, parang panandalian lang po siyang nakapasok. After that, pag na-start natin, mawawala na rin naman po siya. Okay? So, aside to that, ito pa po. Most of my students always ask me how they could maintain their computer running smoothly and prevent the downtime of their units. Actually, ano po ba yung the best tip? Kailan po dapat natin gamitin ang Vpreeze? Actually, kasi advisable talaga to. Tulad dito sa atin sa school, yung mga computer laboratory natin, iba-iba ng hands-on, iba-iba gumagamit nung regular classes pa tayo. And tulad nga nung in-example ko sa inyo normally kasi gumagamit talaga ng DPS yung mga may-ari ng mga computer shop para mapangalagaan nila yung computer nila. Kasi nga, iba-iba at sino-sino rin po yung gumagamit. So, actually, ang tanong, pwede ko rin ba itong, kung may personal computer ko ako pwede ko rin po ba itong gamitin or i-install sa computer ko? So, actually, definitely the answer is yes. Kasi ang pag-install naman ng Vpreeze natin, later on, I will show you kung paano mag-install ng Vpreeze para lang at least alam ninyo. Kasi, pwede mo po siyang i-customize. Kung anong drive location lang po yung i-Vpreeze mo. Kasi, kapag na-customize natin siya, at yun lang yung location type na gusto mo, once na may mga sinave na file doon, is automatically bura, yun lang naman po ang hindi mapagsisavean. Pero kung i-customize mo po siya na, let's say, may dalawang partition, let's say drive C and drive D, upon installation, ang dinipres mo lang or ang in-apply mo lang talaga ng dipres yung local C. So, may times pa rin na pwede ka pa rin mag-save ng file dun sa isang partition which is yung the drive D. So, lahat ng mga files na isi-save mo through the drive D, hindi siya mawawala. Kasi ang effect lang po ng dipres na sinet mo is doon sa drive C. Okay? Some of them were asking how they could prevent others who also use their laptop or desktop computers from changing any settings on it. So, installing some programs they don't want, for example, in computer maintenance solution, aside from group policy editor and Windows operating system, I recommend to them to use a third-party program. Ito nga po yun. Anyway, ang tawag po natin sa Vpreeze is third-party software na siya or third-party program. Hindi po siya katulad ng group policy editor na built-in features ng isang operating system. Ang Vpreeze po kasi is kailangan po ninyo ng install. You need to have this installer para ma-install nyo po siya. Hindi po siya kasama sa package ng Windows 7. Okay? Or other window type. In other words, if your computer will be Vpreeze, no changes will happen on the partition. It will freeze. Kaya nga po, yung terms niya from the word freeze, diba? Parang malalak or mag-freeze or limit lang yung pwedeng maging control doon sa loob ng system computer mo. No changes means no users would install or uninstall software. So, save, delete any files, even if that files is bootable or program file. So, yun lang din po yung kagandahan. Let's say, nagkataong in-install mo yung Vpreeze sa computer mo. So, pag-install mo dun sa Vpreeze sa computer mo, any changes, let's say, may di-delete kang files, may i-remove kang ganito, or currently, ginamit mo, tapos nag-remove ka. Pag-restart mo ng computer mo, is as is. Kung paano mo siya ginamit at the very beginning na naka-activate yung Vpreeze niya, so still, ganun pa rin po yung operations niya. Kahit nung ginagamit mo siya, ay pinatay mo, or may mga dinelete kang files, and then i-restart, or pinatay, and in-open po ulit yan, still, the same pa rin po siya. Okay? So, your computer and your files saved on it are safe. Okay? If you will use Vpreeze, especially in a computer shop, you don't need to install any antivirus. It will be useless because, as I said, when you Vpreeze, any changes made on your computer will be revert to its current state after it will be reboot. Tulad na sabi ko sa inyo kanina, still the same lang yan. May mga binago, may mga dinelete, may mga inad ka, may mga in-install ka. While naka-Vpreeze, hindi po mag-take effect yung mga changes po na yan. So, just make sure you have backup your system before applying the Vpreeze. So, this backup could be done either on this imaging or yung disk cloning do sa previously lessons or topic natin. So, make sure lang na bago ka mag-install ng Vpreeze, na backup or nagawan mo ng another copy, yung mga important files or installer or kung ano man yung meron dun sa computer mo.
bago mo i-install si DFreeze. Okay? So, the question is, paano nga po ba i-install si DFreeze? Ma'am, mahirap po bang i-install po? Marami po bang process or marami po ba tayong procedure na i-consider? Katulad po sa previously mentioned topic natin, sa pagkuklong, matagal din po ba katulad po na naaabutin po ng minuto na 20 to 30 minutes? Okay. So, ito po yung kagandahan kay DFreeze. Napakadali po niyang i-install. Ito, I think, 2 to 3 minutes para ma-install mo po siya. So, right now, I will show you up the installation process muna po, ha? I will read the process of installation and then later on this video, para dire-diretso lang din po, ipapakita ko po yung procedure po nila. So, for the flow of the lessons or the topic, so now, I will show you how to install. I will read it first, how to install. After that, how to use DFreeze, paano daw po gamitin siya. Next, how to disable DFreeze. And yung last part, dapat marunong din po tayong mag-uninstall ng DFreeze. So, yan, basically, our lessons today, iikot lang po tungkol sa DFreeze. So, basically, paano mag-install? Napakadali lang po. Mamaya sa video lesson ko, na andoon, i-demonstrate ko tong steps by step na to. Pero right, nababasahin ko na lang muna para lang at least madali lang po. Pero sabi ko nga sa inyo, dapat meron po kayong software ng DFreeze. Kasi meron po yung setup icon na kailangan po yung i-double click. And then may welcome screen na mag-appear sa inyo. And napakadali naman i-follow ng instruction niya. You will learn that this installer will be used to uninstall it. Later on, kapag i-uninstall mo naman na siya, kung ano yung ginamit mong setup icon, yun din yung gagamitin mong icon para naman po ma-uninstall po siya. So, do not delete the installer. Kaya wag po ninyong buburahin. Kapag na-install na ninyo yung DFreeze, let's say nag-copy kayo sa desktop ng computer, so wag ninyo tatanggalin kasi, or i-erase kasi mawawala po yun. Or hindi nyo na ma-uninstall later on yung inyong in-install na DFreeze. So, just save it in your computer. So, in case you need to uninstall the DFreeze, it will be easy. That's true naman po. After that, so basically, may mga terms and condition option. You're going to accept that option. And then, click next. After that, doon naman po sa installer na ipapakita ko sa inyo. And I already have it. And if you want to ask a copy of it, you could ask your teachers also kung pwede kayo makahingi ng copy. Kung plan po ninyong mag-DFreeze ng computer nyo, lalo na kapag alam niyo infected na kayo ng virus at sa computer ninyo, let's say sa bahay, maraming gumagamit, kasi alam naman natin ngayon, online learning tayo, may mga kasama kayo sa bahay na, especially kung may kapatid ka, nagamit siya ng computer mo. And kung ikaw naman ay knowledgeable na regarding this, so isa yun sa pwede mong gawing maintenance. Pwede ka mag-install ng DFreeze para kung may mga gagawin siyang anything, through his or her through your computer, at least mawawala po yun kapag i-restart po yung computer natin. Okay? So, ayan, steps number 4, select the partition you want to freeze. Tulad na sabi ko sa inyo, okay din naman po i-install. Kung may personal computer ka, pwede mo din po siyang install to your personal computer kasi meron naman pong option doon kung ano lang yung partition na gusto mong ma-activatean ng freeze. Diba? So, on this part, you should think what is best on your computer. So, most of computer shop owners do not create other partitions. Ayun nga po. Yung mga ibang computer shop, one partition lang yung ginagawa nilang install sa computer nila. Para ma-make sure lang na yung buong disk is activated ng DFreeze. Kasi, syempre, matrabaho nga rin naman mag-maintain ng computer, lalo na hindi mo naman monitor kung sino yung mga gumagamit. Unlike kapag personal computer, at least limit lang sa bahay ninyo, alam mo kung sino yung mga gumagamit. Kung ang computer pa ninyo is para sa lahat po talaga. Okay? So, this is because they don't need to save anything on each unit and it will be easy for them if they freeze the whole computer, so they will have less monitoring on their client moves on each unit. Also, daily maintenance will be lessened. That's true. Diba? Tulad na sabi ko sa inyo kanina, kapag naka-DFreeze, kung ano man yung ginawa ng customer doon sa computer na nirent niya sa'yo, pag alis niya, pagka-restart mo dyan, yan, erase, deleted din lahat ng mga current. Kung nag-download siya, may mga in-install siya na hindi mo naman na-check or hindi mo naman nabantayan kasi nga syempre may mga sinerge siya. So, yun, pag alis niya at nirestart mo na yung computer,
Yan, hindi mo na magiging problema. At least, less nga naman yung pag-maintain mo sa kanya. Okay? For those who will use DFreeze on their personal computers, I advise them to create another partition tulad ng sabi ko kanina. Tama po yun. Gumawa ka ng dalawang partition. So, yung one partition is tolerable lang po yun doon sa mga computer shops. Tulad ng nabanggit ko kasi sa inyo kanina, iba-iba at kung sino-sino po yung gumagamit dyan. Okay? Then, during the installation of DFreeze, just select the system partition. So, leaving the other partition. This will allow the computer user to save their important files because only the system drive is freeze. Okay? And then after that, click install button. After the installation, your computer will restart automatically. Okay? So, ayun po. Pag na-click na natin yung install, dire-diretso na po yun. You don't need to restart your computer through your own. Automatically, yung software ng DFreeze, siya yung magre-restart ng computer mo. Pag restart nun, makikita mo na lang na, okay, may magpa-pop up na lang sa screen mo na successfully na na-install na siya. At manghihingi na siya sa'yo ng mga pagsiset ng password. So, yun. Okay? So, basically, napakadali. Later on, ipapakita ko sa video lesson ko. Okay? Kung paano, i-demonstrate ko sa inyo kung paano mag-install from the installer na meron akong backup installer sa desktop until ma-install natin siya sa mismong computer po natin. Okay? Next po, ayan, how to use DFreeze. Paano naman po gamitin? Kapag successfully na po natin siya na-install, paano naman po siya gamitin? Motherboard drivers are very important, especially during the system restoration of your computer. So, after the computer technician reinstall the operating system, it is due to reinstall all of the motherboard drivers. So, anyway, ito po yung procedure niya. Basta secure natin yung pinaka-DFreeze natin. So, after nating ma-install yun, the DFreeze, you need to set password on it. So, others will not be easy to change any settings on it. Yan. Ito ang advice ko sa inyo. Kapag successfully na natin na-install yung ating DFreeze, I am advising you to put a password on it. Same case, later on sa demonstration ko, ipapakita ko na rin sa inyo. Kasi sa video na ginawa ko, parang dire-diretso na siya. Pinakita ko kung paano install. Pagka-install niya, pagka-restart ng computer, welcome sa inyo ng DFreeze, set na agad ng password. Okay? Kasi nga, very important po siya para at least kung may mga, let's say, kung computer shop yan at may mga nag-i-intend na gumamit ng hindi maganda dyan sa computer mo, at least alam mo lang din, di ba? At hindi niya basta-basta mapapakialamanan yung computer mo kasi nga po may nakaset po na password. Kaya better lang din po kung ikaw ang nagme-maintain ng computer ng mga yan or you as a PC maintenance, dapat isa yan sa gawin mong setup. Mag-set ka po ng password. Okay? Basically, napakadali lang naman po para makita natin ang ating successfully installed DFreeze. Sa pinaka-tray ng ating computer, makikita po natin yung sa pinaka-taskbar sa right side, may makikita po tayong icon. So, i-click lang po natin yun by pressing, i-hold po natin yung control plus shift keys, and then i-double click po natin yung icon. So, para lumabas po yung icon ng DFreeze. After that, kung ayaw nyo ng ganung setup, ito pong control shift plus F6. Yan po yung other option para ma-set po natin siya. So, mamaya po papakita ko po yan sa video kung paano po. And then, ayun, set the password by clicking the password tab. Hindi naman po kayo maliligaw kasi dalawang tab lang naman po yung makikita po doon. Okay? So, tas doon po kayo sa password tab. Enter the password, then click apply and reboot. So, take note if you want to change any settings in DFreeze. So, kailangan po yung i-reboot yung computer natin. And then, click OK. So, basta po, pag nang-set na kayo ng password, kailangan nyo po siya i-reboot. Okay? So, basically, ganun po siya gamitin. Ngayon, kapag na-install na natin siya, nagagamit nyo na, let's say, na bigla mo naisipan, ay, mayroon pa pala akong i-install na software, nakalimutan ko, ano yung gagawin ko. Sabi nga ni Ma'am Jane, kapag na-install na yung DFreeze, hindi na pwedeng mag-add, hindi na rin pwedeng mag-delete, diba? So, which is totoo naman po talaga. So, of course, bago tayo makapag-add, bago tayo makapag-delete, so, kailangan po natin i-disable muna si DFreeze. Kaya, pwede pa rin naman. Kaya, huwag kayong malungkot kasi may chance pa rin naman or may way pa rin naman pala para makapag-add pa kayo. Let's say nga, tulad ng nasabi ko sa inyo, kailangan yung mag-install ng isang software. Let's say,
kailangan mo mag-install ng Office. Nakalimutan mo, hindi ka pa pala nag-install ng Office. So, ayan. By the help of this, by the help of disabling the deep freeze, makaka-install ka pa rin po ng software na kailangan mo. So, if there will be time that you need to do something on your computer, installing or uninstalling a software, for example, and changes should be done. You need to disable the deep freeze. So, yun nga po. Papakita ko rin po yun mamaya sa video. Paano mag-disable para at least magamit pa rin po natin siya. Then, magre-reboot yung computer natin. So, after po mag-reboot ng computer natin, mananotice po natin, makikita po natin doon sa sinasabi ko sa inyo kaninang side portion ng computer natin sa may taskbar, dapat meron pong nakamark na X. Yan. Doon sa mismong icon ng Paronix. Yun, sa mismong icon ng deepfreeze natin, dapat may naka-X po siya doon. Usually, dapat nag-blame po yun. This means it is disabled. So, changes on your computer will be done. Okay? So, yun nga po, para ma-disable po natin siya, make sure po na dapat naka-boot mode po yung options natin. Yan, pag na-select na natin yung boot mode, yan. Click apply and then reboot. Yan. If you want to enable it, just select again, boot process, then click apply and reboot. Let's say, kunyari, first time, kailangan mo kasi siyang i-disable muna para makapag-add ka ng mismong, what do you call this, ng mismong software na i-install mo. So, click mo muna yung boot mode. Ayan. Para kasi ibig sabihin ng boot mode, ayan, nakalock din muna siya. Hindi mo na activated yung deep freeze. So, kapag okay na, nakapag-install ka na, kasi automatically, sa pag-deep freeze kasi more on the start ng computer natin eh. Kasi yun po talaga yung effectivity ng software na to. Okay? Kaya ang gawin lang din natin, papa-restart natin sa kanya, ayun, tapos successfully na-install na natin siya, yan, punta po ulit tayo doon sa pinaka-settings na yun. And then, that time, kung wala na tayong i-add, wala na tayong i-delete, so, i-process na po ulit natin siya. So, ibalik na po ulit natin. Yan. So, on this setup, mag-disable, by selecting boot mode and by selecting boot process, para naman po i-activate po siya. Okay? Hopefully, malinaw po ito ha, paano i-disable. So, basta tandaan lang po ninyo, kung gusto niyo pong i-disable siya, dapat po naka-boot mode po yung ating settings ng deep freeze. Kasi kapag hindi po tayo makakapag-disable, hindi po natin mamamark ng X yung mismong icon po natin. Okay? So, next naman, kung disable natin, ayan, okay? Paano naman din mag-uninstall? Okay? Ma'am, bakit mo po natin i-uninstall? Yan. Kasi minsan, pag ginagamit, minsan may mga users na nahihirapan kasi yung in terms with restart, balik, yun. Kasi, ang DPS po kasi ang gamit yan as an alternative, as an antivirus. Kaya nga, actually, kung ayaw mag-install ng antivirus, pwede mag-install ng deep freeze. Yun nga lang kasi, dapat lang talaga, very patient ka kapag nag-install ka ng deep freeze. Kasi alam mo naman, kapag may nakalimutan kang software, may nakalimutan kang applications, tapos kailangan mo pala yun, kailangan mo i-boot mode, tapos i-disable mo muna siya bago mo i-install yung applications mo. Ganun po siya. Kaya yung iba siguro, nahihirapan ng ganun, tanggal, balik. So, yan. Kaya yung iba, nagde-decide na lang na i-uninstall siya. So, yan. Minsan nahihirapan din yung iba. Na-install nila, ngayon, hindi naman ngayon ma-install. Kasi pag hindi mo na-install yan, nandyan lang yan, nakastick lang yan dyan. Okay? So, ngayon, paano naman kung mag-uninstall ng deep freeze? So, basically, balik po tayo sa isang procedure. Dapat po naka-disable po. Yun po yung unang-unang requirement para ma-install mo po siya. Make sure naka-disable po yung deep freeze natin. So, paano nga ba malalamang naka-disable siya? Dapat naka-letter X yung mismong icon po niya. Dito po sa ating taskbar or doon sa may right side portion po ng ating taskbar. Yung doon sa kung tawagin po natin ay tray. Dapat naka-X po siya doon. So, kapag okay na po yun. Kaya di ba sabi kanina sa simula pa lang ng lessons, make sure daw na yung installer natin is still nandun pa din. Maggawa tayo ng copy backup para kapag nagbago ang isip natin at kailangan natin i-install. So, hindi tayo mahihirapang maghanap ng installer. So, kasi kung kanina kung ang kinlik natin yung mismong icon ng install, sa pag-uninstall naman, yun pa rin naman i-click natin yung mismong icon niya. So, ayun po. So, step number 1, if you need to uninstall the deep freeze on your computer, the installer you use must be run again. Okay?
After that, do not forget to disable first the deep freeze after running the installer. Yun nga po yung sabi ko sa inyo kanina. Hindi po kayo makakapag-uninstall kapag hindi po siya naka-disable. Okay? After po nun, same procedure lang dito kung paano natin siya in-install. Click next to continue. And then, after clicking the next, yan, you should see the uninstalling button. Then, kung katulad kanina, nung in-install natin siya, automatically siya nag-restart. Sa pag-uninstall, ganun din. Then, your computer will restart automatically. After the reboot, it should be successfully removed from your computer. So, ayun. Basically, yan po yung mga tasks na covered ng lesson natin for today. So, sa video lesson mamaya sa demonstration ko, I'll repeat. I will show you how to install, paano mag-install po ng deep freeze. Secondly, paano po gamitin yung deep freeze. Okay, sa paggamit po ng deep freeze, yung pagsiset ng password, indicated po siya doon. Then, yung third, how to disable deep freeze. Paano naman po i-disable yung deep freeze? Normally, di-disable po kasi siya kapag may nakalimutan kang software na idagdag po doon sa computer mo. Then, yung panghuli, yun, ito po, yung last, yung how to uninstall deep freeze. So, yan po yung ipapakita ko on this next slides po, kung paano po i-install po yung mga yan. Okay? So, pay attention kung kailangan po ninyo mag-jot down notes. So, mag-take notes lang po kayo para at least nakakasabay po kayo doon sa flow po ng lesson ko. Okay? Or doon sa step-by-step procedure po natin. Okay? So, ito na po siya. So, good day. So, ito na po kung paano po mag-install ng ating deep freeze. So, make sure na meron po kayong installer. So, on this aspect, so meron po akong installer na nasa desktop, which is the deep freeze. So, meron po akong WinRAR copy ng deep freeze. Actually, na-extra ko lang yan, kaya po ako nagkaroon ng deep freeze folder. So, after that, double-click lang po natin yan, and then, open na rin po natin yung key. So, dyan sa key, kasi later on gagamitin po natin yan, kaya, yun, yung nakita po nyo yan po yung pinaka shortcut icon ng Pharonix. So, click lang po ninyo yan, and then next. Then, kailangan natin i-accept yung terms and agreement, and then click natin yung next. And then, yung license key na pinakita ko sa inyo kanina, you need to copy, paste it. Copy, then, ipipaste po natin siya. Okay? So, ayan. Check po natin, then paste. Okay? Ayan. So, on that aspect, meron po siyang, what you call this option. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, na kapag pa-install po ng deep freeze, you have the chance or the deep freeze procedure ask you kung ano ba yung drive na a-activitan mo lang ng deep freeze. So, may option ka kung drive C or drive D. Kaya nga kung personal computer mo, much better po talaga na you have the two partitions wherein it is the drive C and the drive D. So, pero normally sa mga computer shop, ang mga available lang talaga nila na ginagawa para at least hindi nga naman po paulit-ulit yung trabaho nila, isang drive lang po yung ginagawa nila upon partitioning. Okay? So, on that aspect, ayan. So, i-uncheck ko po dyan yung drive D kasi yung drive D pwede kong gamitin kasi siya as backup. Yung drive C kasi doon na pupunta lahat ng mga installed software natin. And then, after that, ayan po, i-click na po natin yung install. Actually, on that part, ano yan in-stop ko na kasi there's a time na so on that part, actually kasi hindi ko na to kinontinue kasi nung tinatry ko siyang i-install or gawin, I think mga 3 trial yung ginawa ko kasi kapag hinlik na natin itong install, based din sa instruction na binigay sa inyo kanina, automatically our computer will start. Alam niyo naman, nag-screen recording po tayo. That's why. So, pero actually wala namang difference kung hindi ko maipakita sa inyo. Pero once na-click na natin yung install na yan, automatically may magpa-pop up na po dyan and then dire-diretso na po siya. So, basically, after naman po nun, at successfully naman natin siyang na-install, wala naman kayong magiging problem. Hindi po ganun kahirap i-install ang deep freeze natin. So, basta importante lang dyan, knowledgeable ka.
Kasi once na na-install na natin yan at yung mga ibang steps ay hindi mo na alam kung paano i-perform or paano gawin, so that's the time na medyo mahihirapan ka. Kasi ang deep freeze hindi rin po talaga biro yan. Lalo na kapag na-install mo tapos hindi mo alam kung paano siya i-uninstall. But don't worry, with the help of this lesson or our topic, for sure ma-adapt nyo naman yun. Okay, so thank you for listening. Ang next naman po na i-demonstrate ko sa inyo is how to use deep freeze and how to disable deep freeze. Okay? So on this video demonstration, I will show you up how to use deep freeze. So as you can see, make sure po na secure na po natin yung deep freeze installer natin at na-install na po natin siya. Kasi kanina after po nating i-format na which is hindi ko after ko po siyang i-install na hindi ko na nga kasi naipakita yung pag-restart ng computer natin kasi nga hindi na po na-record ng screen natin since nag-restart nga po yung computer. So dito 100% naman sabihin ko sa inyo na successfully naman natin na-install yung deep freeze natin. So after installing the deep freeze, ang gagawin po natin, kailangan po natin mag-set ng password on it so others will not be able to change any settings on it. So, very important kasi yun, tulad ng sabi ko sa inyo kanina. Dito sa task na to, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-set ng password and basically, kung paano gamitin nga ang simpleng deep freeze natin. Okay? Kasi, it's so hard na hindi, what you call this, na hindi natin ginagamit or what I'm trying to say on this is, it's so hard to decide po kasi kapag wala po tayong password na isiset. So, ayan, i-click lang po natin yung tray, dun sa pinaka-taskbar natin. So, i-click lang po natin yan, yung icon po na yan. Then, ayan po, successfully naman po, pinapakita natin dyan, na successfully naman po natin na-install ang deep freeze natin. Okay? Paano natin ma-access yun? So, pwede natin i-click yung icon na to, and then automatically katulad na nakita nyo kanina, lalabas po siya. Or may some other shortcut on it. Ang pwede nyo gawin, control, i-press nyo lang po sa keyboard nyo, yung control, plus shift, plus F6. So, yan po yung mga options na pwede nyo gawin para ma-open natin siya. Okay? So, ngayon, since nakita nyo naman, successfully, naka-install naman po siya. So, ang next na po natin is, gamitin po natin siya sa pamamagitan po ng pagsiset ng password. So, ang gawin natin dyan, i-click natin yung icon, i-hold natin yung shift key sa ating keyboard. Then, after that, ayan, mag-a-appear po yung dialog box na yan. So, di ba po wala pa tayong sineset na password? So, kaya, for that time, so, i-click lang po natin yung okay. Okay? So, on that status, makikita nyo, meron dyan boot frozen, yun, bootload. And then, dito po, ang gagawin kasi natin, di ba po, sa task, magsiset tayo na password. So, ang password po na isinet ko po dyan is, let's say, example, ICC 1234. So, yan po yung tinype ko dyan. Then, i-confirm natin siya, ICC 1234. Okay? So, actually, kung gusto mo mag-take effect agad, click mo yung apply and reboot. Pero this time, ang kinlik ko po kasi, yan, apply and reboot. Pero kasi pag yan ang kinlik ko, automatically magre-restart na naman siya at hindi masisave tong screen recording natin. Kaya, ang ginawa ko po is, yun, okay lang po muna yung ginamit kong command. So, ayan, successfully, may nag-appear na the new password has been set. And then, click OK. So, ayun, i-access po ulit natin yung icon na naandoon. So, click po natin siya, then shift, then double-click po natin sa ating mouse pointer. So, enter password. So, ang password na ginamit natin is ICC, then 1234. Okay? And then, click OK. So, ayan, naiset na po natin siya. And then, yung next naman po is kung paano naman po mag-disable ng deep freeze natin. So, on this aspect or on this part, try to put that into your mind na bago po tayo makapag disable, make sure po na alam nyo po yung gamit ng mga options na yan. So, yung boot frozen, boot toad on next, and tsaka po yung boot toad. So, dito po kasi magkakatalo yan para ma-disable po natin siya. So, yung boot frozen, kapag ito po yung sinelect natin, ito po yung time na activated po yung deep freeze natin sa computer.
So, bootload naman, tapos ikaw po yung maglalagay kung kailan po mag-take effect yung ibig sabihin ng bootload. Pag ibig sabihin po ng bootload, hindi po siya activated or parang madi-disable na po natin siya. And officially, yung isang command na pang bootload lang po talaga. So, let's say, ginagamit natin yan or sineselect natin yan. Let's say, there's a time na, uy, teka lang, may mga gusto ka pa palang i-install na software or application. So, that's the time na i-bootload mo siya. Let's say, gusto mo, ay, nakalimutan ko palang i-install yung Office. So, something like that. Tapos, hindi mo kasi ma-install yung Office mo. Tulad, di ba po, nung unang explanation ko sa inyo, pag naka-depress po kasi lahat ng mga current na in-installed mo, once na nag-restart yung computer mo, pinatay mo yun, inopen mo ulit, hindi po yun ma-save kapag activated po yung depress natin. Kaya on this aspect, kapag may nakalimutan ka pong software na i-install or ilagay sa computer mo, you need to click the bootload. Okay? Take note of that. So, kapag nagawa na natin yan, automatically po kasi magre-restart naman po yung computer natin. So, once na nag-restart na po yung computer natin, ayan. Okay? So, basically, that's the simple way kung paano naman mag-disable po ng depress natin. So, on the next video lesson naman po or demonstration, I will show you up ano naman po yung signs na makikita natin na successfully activated nga po yung pagkaka-disable natin sa kanya. Okay? So, ayan po, kapag hindi ko po kasi yung apply and reboot, nagre-restart na po ulit siya. Okay? On the next video demonstration, papakita ko naman po kung paano naman po mag-uninstall. Okay, so since successfully naman po natin na-disable ang ating depress, so ngayon, ipapakita ko naman po sa inyo kung paano po i-uninstall ang depress natin. Okay, so ayan, i-click lang po natin yung icon na yan dun sa ating tray, and then paano po ba natin malalaman na successfully po yung disable po natin sa kanya. Yan po yung makikita ninyo. Makikita nyo po dyan yung pinaka-X. Yung icon po natin ng depress, may nakalagay po na X. So, nagsisignal po yan na successfully naman po natin na-disable yung ating depress. Na hindi ko na nga po napakita sa inyo kanina, sinasabi ko nga po, nag-restart na po kasi yung computer natin. Pero on this aspect, pinapakita naman po niya na successfully naman po natin na-disable. Okay? So, ayan, to continue, i-uninstall po natin siya. So, to uninstall that, just, yan, click lang po natin yan. And manonotice nyo, ayun po, and na-emphasize ko dyan na naka-uninstall po siya. Rather, na-activated na po yung pagkaka-disable po niya. So, tulad nga na sabi ko sa inyo, sa pag-uninstall po ng depress natin, nabanggit ko rin po na needed po natin dito yung installer, dapat hindi nyo po yung dinelete. Kasi pag nag-uninstall po tayo, ito po yung software na kakailanganin. So, tinry ko lang siyang i-open ulit. Ayan. So, bubuksan pa rin naman natin yan. Okay. So, ngayon, okay, pinakita ko lang. So, naka-bootload naman siya. So, yun, tulad na sabi ko sa inyo, i-keep talaga ninyo yung installer natin. So, yung installer ko, ayun, nandun pa rin po sa desktop, yung folder ng depress. So, i-open ko po ulit yan. So, pag open ko po dyan, sa depress installer natin, ayan, ihahanapin lang natin or isa-select lang po natin yung installer na ginamit natin. So, ayan po yung folder ko ng depress. Ayan. So, yung pinaka-software po kanina, nakinlik natin na pan-installation, yun din po yung i-click natin. Okay? So, after that, ayan. So, may mga instructional guide po siya na ipapagawa sa inyo. So, kung paano kayo nag-install kanina, so, ganun to rin naman yung mag-a-appear sa inyo. So, click lang natin yung next. Ayan. And then, ayan, may mag-a-appear lang dyan na reminders na thank you for choosing depress standard. So, you are about to uninstall the depress standard. So, your workstation will start after the uninstallation is complete. Please close all running programs and click uninstall. Okay? So, yun lang. Pag na-click na naman po natin yung uninstall, dire-diretso na po yan. Okay? So, yun nga lang, on this aspect actually, since sabi ko nga, magre-restart na naman tayo, mawawala yung screen recording natin. Kaya,
hindi ko na po ipinakita sa inyo yung mismo successfully na-install natin siya. Kasi once na i-click ko na po tong uninstall, automatically, without any notifications, automatically kasi magre-restart po yung computer po natin. Okay? So, okay. So, ayun guys, hopefully na-enjoy po ninyo yung pagsunod doon sa pinaka-video demonstration ko at naintindihan po ninyo. So, that's all for now. Thank you for listening and see you again on our next meeting. Have a great day to all of us. Bye!